Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Appointed Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa makasaysayang kabanata ng Reyong Bangsamoro sa formal nitong pag-upo at panunungkulan sa isinagawang turnover ceremony. Bandera Headlines. Maguindanao del Norte Dato Sharifuddin Tukaw Mastura bilang gobernador sa lalawigan ng Maguindanao del Norte matapos ang pagkakatalaga kay Interim Chief Abdul Rauf Makakua bilang BARM Chief Minister. Bandera Headlines. Patas na halalan ng mga kandidato ng Lingkod Bayan sa Sultan Kudarat nagkaisa sa isinagawang Peace Covenant and Candidates Forum. Bandera Headlines. Senator Amy Marcos kumalas na sa senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Bandera Headlines. Peaceful prayer rally ng mga taga-suporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte inaasahang worldwide kasabay sa ika-80 kaarawan nito. Bukas po yan mga kabandera. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, ika-27 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable.
At napapanood rin tayo ngayon live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Savino Heverola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Office of the Barm Chief Minister formal nang na-turn over ni Senior Minister Abdul Nawas Bonalhak Maslamama bilang representative ni former ICM Ahod Balawag Ibrahim sa newly appointed Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Isinagawa ngayong araw ng Huwebes ika-27 sa buwan ng Marso ang Bangsamoro Leadership Turnover Ceremony sa Sheriff Kabunsuan Cultural Complex sa Bangsamoro Government Center sa lungsod ng Cotabato. Si Senior Minister Abu Nawas Maslamama ang kumatawan sa dating Chief Minister Ibrahim ay nagbigay ng kanyang mensahe. Dumalo sa makasaysayang okasyong ito ang mga opisyal ng Bangsamoro Government, mga panauhin at mga media partners. Ang turnover na ito ay hudyat ng bagong yugto sa pamamahala ng Bangsamoro kasunod ng panunumpa ni Chief Minister Makakua kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Marso ngayong taon. At ang kanyang opisyal na pag-upo sa Office of the Chief Minister noong 20 ng buwan ng Marso taong kasalukuyan. Bandera Reports Afternoon Edition. Kasabay ng mga kaganapang yan, nasa higit 60 milyong pondo ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government, itinurn over ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa Cotabato Regional and Medical Center. Formal nang iturn over ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang nasa 60 milyon na halaga ng mga ayudang medikal mula sa Bangsamoro o ambag kay Dr. Ishmael Dimaren, ang Chief ng Cotabato Regional and Medical Center na ginanap sa Bajau Hall ng Office of the Chief Minister Building ngayong araw ng Huwebes ika-27 sa buwan ng Marso. Ayon kay ambag Program Head at Cabinet Secretary Modaslin Pendatun, ito ang pinakamalaking pondo na na-turn over ng Bangsamoro Government sa lahat ng partners hospital. Ang turnover ceremony ng nasabing pondo ay nagpapakita lamang ng commitment ni Interim Chief Minister Makakua na ipagpapatuloy nito ang programa na nasimula ni former Interim Chief Minister Ahod Alhaj Balawag Ibrahim. Samantala, kasabay pa rin sa mga kaganapang yan, Maguindanao del Norte, Dato Sharifuddin Tukaw Mastura bilang gobernador sa lalawigan ng Maguindanao del Norte matapos ang pagkakatalaga kay Honorable Abdul Rauf Makakua bilang BARM Interim Chief Minister. Formal nagnanumpa sa tungkulin si Dato Sharifuddin Tukaw Mastura bilang governor ng lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ang panunumpa ay pinangasiwaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng appointment na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-21 ng Marso taong kasalukuyan. Pinalitan ni Governor Mastura si Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua matapos italaga ang huli na pansamantalang punong ministro ng Bangsamoro Region. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kabandera, sa iba pang mga usapin, mga kandidato ng Lingkod Bayan ng Sultan Kudarat nagkaisa sa isinagawang Peace Covenant and Candidates Forum para sa patas at makatotohanang halalan. Humigit kumulang nasa 20 mga lokal na kandidato na kinabibilangan ng mayoralty candidate at vice mayoralty candidate at municipal councilor ang dumalo na inorganisa ng 1st Brigade Combat Team ng Philippine Army sa Barangay Pigkalagan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ito lamang nagdaang araw sa panayam kay 1st Battalion Commander Brigadier General Jose Vladimir Cagara. Sinabi nito na sa pamamagitan
ng peaceful at darating na halalan ay kumpara sa mga naunang eleksyon ay inaasahan nila ang kooperasyon ng mamamayan. Optimisko ang hanay ng law enforcement agencies sa nasabing bayan na magiging matiwasay ang kaganapan base na rin sa ipinapakitang suporta at sinseridad ng mga dumatalong politiko sa nasabing forum. Nagsama-sama mga kandidato sa mga lokal na posisyon sa bayan ng Sultan Kudarat kung saan ang bawat isa ay lumagda sa isang integrity pledge o panata para sa ligtas, tapat, maayos, mapayapa at makatotohanang at makatarungang halalan. Parte ng naging programa ang pagbibigay ng mensahe ng Peace Covenant ng mga convenors. Ang tema ng kanilang mga mensahe ay umikot sa kahalagahan ng pagsiguro ng integridad, respeto at pagiging patas ngayong election season. Lalo na at opisyal na magsisimula sa local elections bukas March 28, 2025. Bagamat hindi compulsory ang pagdalo ng mga kandidato sa Peace Covenant, ang paglahok pa rin ng mga ito ay sumisimbolo sa kanilang paniniwala sa kahalagahan at pagsusulong ng aktibidad gaya nito. Hinimok ni Kagara ang mga kandidato na panindigan ang kanilang mga binitawang salita alang-alang sa kapakanan ng taong bayan. Bandera Reports Afternoon Edition. Masaya ako kasi the past 3 elections nga, wala kami naging problema rito. Wala mga violent incidents na nangyari, just a commotion. And from the words coming from those from the candidates, they assured us na magiging peaceful. And wala akong nakikitang problema sa kanila kasi magkakamag-anak sila. And basing from the previous elections nga, as I mentioned, hindi siya ganun laking problema. And I'm very confident na magiging maayos yung election this coming May. Well, of course, pinaka-importante dyan is yung commitment na binibigay sa atin ng mga candidates. We do that by, of course, letting my commanders, especially the battalion commander, going around sa area, meeting the candidates personally and asking for their cooperation. So right now, yun ang nakita kong pinaka-best strategies to continuously engage yung mga kandidato natin. And of course, after that, of course, engaging din yung aming mga counterparts like the PNP and talking with the election officers kung ano pa yung mga posibleng dapat namin gawin to make sure na mas magiging tahimik yung conduct ng election. Okay. As mentioned kanina, dalawa lagi ang pinaganda namin, yung proactive measures. We come up with our security election plan. Dalawa nga po yan, yung aming proactive measures and aming reactive measures. Proactive in a sense na dapat to prevent the occurrence of any violent incidents in the area, particularly those coming from the perpetrators ng mga kriminal. And the second one, ito mas challenging. How do we respond in the event na merong atrocities or incident? Because as I mentioned, walang impenetrable security. Ang kalaban, ang may masasamang plano, balak, gagawa at gagawa ng paraan yan para ma-execute niya ang kanyang plano. Ang magagawa natin is to mitigate or to prevent them. Ma-mitigate yung kanilang capability. And through reactive measures, yung mga constant trainings namin, and of course, yung implementing yung aming security plan, yun po ang magiging best option namin to really address o to counter yung mga plano ng. Yes, dito ang hotspot naman, as brief kanina ng battalion commander, there were a number of barangays that were categorized as red. Ang basihan naman nila nito yung mga past experiences, past elections. But it's manageable naman siya. Hindi siya unlike siguro sa ibang area na very constant yung mga atrocities, yung mga violence. In our case, siguro binabantayan namin ito kasi ito yung prone sila to attack or any violent activities ng kabila. Yes, my message, of course, I would like to assure the citizen of Sultan Kudarat, particularly Sultan Kudarat, that we will assure you that the AFP and the PNP will definitely continue to monitor all activities, and we will always address any atrocities or any violence na gagawin ng mga may masasamang balak. And we will assure you na yung ating mga candidates kanina, as they promised, na walang masamang mangyari. The election will be peaceful.
Ang mensahe ko lang, of course, ang ating mga kababayan to be very vigilant. Mapagmatsyag po tayo. Meron po tayong mga hotlines na ilalabas. Please lang po, hiningi ko rin po ang inyong kooperasyon na mangyari pong i-report po ninyo sa ating kapulisan o kasandulan. Ano man ang inyong maobserbahan, huwag po kayong matakot. Nandito po kami para protektahan po kayo. Maraming salamat. Actually, matagal na nating pinaplano ito. One of our proactive measure nga ito, sabi ni Sir Cagara kanina. These are part ng ating proactive. Aside from, sabi ko kanina, na we are conducting engagement sa mga barangay captain natin. Part din ito. Para at least mag-gather natin lahat ang kandidato and marinig natin ang kanilang mga sentiments at magkaroon tayo ng iisang layunin, no? Para magkaroon ng kapayapaan tuwing election. So, napaka-importante po ng activity na ito. Ito kasi itong election 2025, iba ito tungkol dun in relation to sa National BSKE 2023. Kasi BSKE more on ballot boxes yun eh. Ito ngayon is more on machine, no? Machine siya. So, mas mabilis siya. So, as I observe naman, karamihan naman ng commotion, nangyayari yan pagka aalis na yung balota doon sa area. So ngayon siguro mas peaceful ito at voting machine. Saka mas mabilis kasi ito. As per COMELEC, mas mabilis ang transmission ito. Pag once na na-transmit na, wala na yan. Good as nandun na sa listahan eh. No? So wala nang problema doon sa mga tao doon sa barangay, sa precincts. Continuous pa rin yung aming yung security plan namin. Meron kasi yan yung before and during. So ngayon before kasama na ito yung ating candidates forum. Ongoing din yung ating engagement sa mga PIAGs, yung mga MNLF at MILF commanders sa area. Ongoing din yung ating mga checkpoints diyan sa ating established checkpoints. At saka umiikot yung ating mga company commanders sa mga barangays, barangay captain, attending yung kanilang barangay Peace and Order Council meetings, regularly naman yan. And doon, tinitignan nila yung mga probable na magiging problema na pwedeng umusbong, which is pwede naman nating i-prevent. No? Yun yung aim natin, i-prevent mga yan, yung mga redo, kung kayang i-prevent, i-prevent through sa engagement yan, sa engagement. Pakikisama natin at pagbisita sa mga barangay. Itong matagumpay na Political Candidates Forum, ito lang yung umpisa, gaya ng sinabi kanina. Yung totoong basihan nito ay yung pagkanta ngayon ng election. So dapat nga yung mga kandidato, they should be true sa kanilang pag-affix ng kanilang signature dito sa Peace Covenant. And doon din sa mga supporters nila, dapat hikayat nila na maging mahinahon lang kung may mga nakikitang irregularities, dapat isumbong sa COMELEC or sa police o sa military na nagbabantay. So sa lahat ng buboto, maging vigilant tayo, no? Kasi ito bantayan natin yung mga boto natin. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, kakalas na si Senadora Amy Marcos sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kung saan ito ang senatorial slate ng Administrasyong Marcos. Inanunsyo ng senadora nitong araw ng Miyerkules, Marso 26. Ayon kay Senator Marcos, may mga hakbang ang kasalukuyang administrasyon na salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo, dahilan upang hindi na magawang mangampanya kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Sa kabila nito ay diniin niya nananatili siyang independyente at patuloy na ipaglalaban ang soberanya ng bansa at tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Sa isang pahayag, binigyang diin ng senadora ang hayagang pagtatakip sa katotohanan ay lalo lamang nagpapalakas ng hinala na maaaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberanya sa pagka-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senadora, matagal na silang hindi masyadong nakakapag-usap ng kanyang kapatid at nakikita lamang ang Pangulo sa mga public event. Hindi rin umano niya intensyong maging anti-administration
ang isinagawang hearing ng kanyang komite ngayon sa Senado. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kabandera, sa iba pang mga usapin, pinaniniwala ang drug den na buwag sa pagsalakay ng PIDEA Barm sa lungsod ng Cotabato. Tiklo ang isang drug den operator at 3 iba pa sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency BARMM na isang entrapment operation sa parteng bahagi ng Barangay Rosario Heights 9 sa lungsod ng Cotabato nitong nagdaang araw ng Miyerkules. Nakumpiskahan ang nasabing drug den o ang mga suspect na aabot sa nasa 100,000 na halaga ng droga. Kinilalang drug den operator na si Muhammad Sinswat, 30 taong gulang, at kanyang mga kasabwat na sina Jose Antimano, 43 taong gulang, Musa Makuming, 49 na taong gulang, at ang isang 39 na taong gulang na si Taher Dalanda. Sa kasalukuyan, ang 4 na suspect ay nasa kusturya na ng PIDEA Barm at kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pahayag naman ni Jill Castro o Cesario ng director ng PIDEA Barm, hindi na pumalag pa ang 4 ng arestuhin ng mga operatiba at mga pulis matapos silang bentahan ng shabu sa kanilang drug den sa Purok 7 sa Barangay Rosario Heights 9 sa lungsod ng Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, laman ngayon sa social media ang Global Peaceful Prayer Rally ng mga taga-suporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan worldwide kasabay ng ika-80 kaarawan nito. Kalat online ang mga paanyaya ng mga sumusuporta o Solid Duterte ang mga abiso ng mga ito sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magkaroon ng 24-hour Global Peaceful Prayer Rally for FPRRD sa darating ng March 28. Ito ay kasabay sa ika-80 birthday ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin nito na ipakita ang suporta at ipanawagan na maibalik at makauwi sa Pilipinas si Duterte mula sa International Criminal Court sa The Hague sa Netherlands. Araw ng Miyerkules, ika-26 ng Marso nang dumating sa detention center ng International Criminal Court ang partner ni dating Pangulong Duterte na si Hanelet Avenciana kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte upang mabisita ang ama, lalo na't magdiriwang ito ng kanyang kaarawan at kamustahin ang kalusugan. Inaasahan umano ang dagsa ng tao sa labas ng International Criminal Court sa mismong araw ng kaarawan ng dating Pangulo. Sa Pilipinas, bukas araw ng Biyernes, kasabay ang panawagan ng ilang mga grupo at paghahanda sa panawagan ng Global Peaceful Prayer Rally. Pinaghahandaan na rin ng kapulisan ang posibleng malalaking mga protesta na ikakasa ng iba't ibang grupo sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Cotabato City, paalala ng Cotabato City Police Office sa mga nais na magsagawa ng rally sa lungsod. No permit, no rally. Ayon sa CCPPO, ito ay base sa batas pambansa na kilala bilang Public Assembly Act of 1985. Hinihikayat ng kapulisan ang mga organizers ng bawat organisasyon na mag-coordinate o makipag-ugnayan muna sa otoridad bago magsagawa ng rally. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Huwebes, ika-27 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente, Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng
Balayang